O ano? Hindi ka na makasagot? Baka gusto mo pandagdagan ng pagsisinungaling mo. Sige lang, magsinungaling ka pa. Ikaila mo pa. Pero hindi mo na mababago ang paniniwala ko, Johnny. Niloko mo na ako. Isa kang manloloko. Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Ano? Hindi mo sinasadya? Kaya ba ilang beses nang may nakakita sa'yo kasama ang babae mo? Hindi ko hahayaang maging masaya kayo habang ako nalulugmok sa miserable kong mundo. Gagawa ako ng paraan para mapabagsak kayo. Lalong-lalo ka na, Mirasol. Taon 1900, 1999, Mindanao. Nakaupo sa loob ng kapilya si Detty, nagmamasid sa mga estudyanteng nasa 3 hanggang 5 baitang sa mababang paaralan ng Santa Ana. Nung araw kasing yun, magaganap ang First Communion ng mga nasabing bata. Isang katekista si Detty. Auntie Detty ang tawag sa kanya ng mga kabataan na kanyang tinuturuan ng religion sa paaralan. Narito na ba ang lahat? Ganito, makinig kayo. Ilang beses na din tayo nag-practice, kaya alam na ninyo ang inyong gagawin, ha mga bata? Pagdating ni Father, magmano ang lahat tapos magbibehave, okay? Makinig at huwag makipagtsikahan sa katabi. Maliwanag ba? Sabay-sabay naman na tumugon ang mga kabataan. Nasa 20 ang bilang noon. May dalawang kandila ang lahat? Hala, naiwan ko po yung akin, Auntie Detty. Naku naman, ilang minuto na lang at darating na ang pare. May pera ka ba dyan? Bumili ka na dun sa may tindahan, dali. Wala din po akong dalang pera eh. Hay nako, sakit ka talaga sa ulo. Sige na nga, ako nang bibili. Maupo ka na lang dyan. Kahit mabunganga si Detty, malaki ang respeto sa kanya ng mga kabataan dahil siya ang nagsisilbing guro sa pananampalataya ng mga yun. Hindi taga-baryo Santa Ana si Detty. Na-assign lang siya roon dahil walang regular na presensya ng pari sa baryo. Isang beses lang sa loob ng 1 buwan kung bumisita ang kanilang pari. Siya at ang iba pa niyang kasamahan ang nagsisilbing tulay upang maiparating ang mga aral ng simbahan sa mga nananampalataya sa nasabing baryo. Ang isang katekista ay isang tao na nagtuturo ng doktrina ng Kristiyanong pananampalataya. Sila ang mga katuwang ng mga pari sa pagpapalaganap ng pananampalataya at paghubog ng mga Kristiyanong komunidad. Matapos ang araw na yon, pagod na umuwi si Detty sa kanilang tahanan. Malayo sa baryo ang Santa Ana. Nasa sentro yon ng bayan kung saan matatagpuan ang malaking simbahang Katoliko. Kumusta naman ang pagboboluntaryo mo, Detty? Maayos naman ho, Inay. Bakit ka ba nagtsatsaga dyan sa pagiging katekista? Wala ka namang napapalang sweldo. Nay, alam niyo naman ang dahilan, di ba? Kahit ilang taon ka pang manilbihan dyan sa simbahan na yan, hindi ka aasenso. Ay nako, alam mo kung bakit? Andiyan na naman tayo na eh. Pwede bang tumahimik na lang kayo? Hindi kayo nakakatulong. Kailan ba daw pupunta dito yung mag-asawang Reyes? Bukas ho. Alam mo na ang gagawin mo, ha? Aba, kailangan makadilihensya na tayo. Opo, Nay. Alam ko, hindi nyo na kailangang ulit-ulitin pa. Hoy, huwag kang nagrereklamo kung pinapaalalahanan kita. Kung hindi ka lang sana nagpapaalipin sa simbahang yan, maganda pa sana ang takbo ng buhay natin. Ito na nga lang ang paraan ko para makabayad sa mga kasalanan ninyo, tapos kayo pa itong walang kasalanan? Bakit? Kasalanan bang pagiging isang manghuhula? Ang kasalanan ay ang ginagawa mo. Kunwari naglilingkod ka sa simbahan para sa kapwa kuno, pero ang totoo, para lamang sa sarili mong hangarin. Para sa inyo to, Nay. Para mapatawad kayo ng Panginoon sa mga nagawa ninyong kasalanan. Bumabawi lang ako sa Diyos para kahit paano mapatawad niya kayo sa panloloko niyo sa ibang tao. Dahil dyan sa mga peking hula niyo na pinaniniwalaan nila. Mapatawad? Heto na naman tayo. Nagtatalo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang mabuti pa, ikuha mo na lamang ako ng tubig. Sumisikip ang dibdib ko sa mga pinagsasasabi mo. Samantala,
Sa bahay naman ng mag-asawang Reyes, nakahilig si Mirasol sa balikat ni Johnny habang pinagmamasdan ang paglubog ng haring araw. Mahal, hindi ka ba nagsisisi na ako ang pinakasalan mo? Ano bang klaseng tanong yan, mahal? Siyempre hindi. Ano ka ba? Ay, naniniguro lang naman ako. Alam mo na, ilang taon na din kasi tayong nagsasama pero hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Sus, ano ka ba? Kung makapagsalita ka parang ikaw ang may problema. Wala namang baog sa atin, di ba? Ang doktor na mismo nagsabi niyan. Pasasaan ba't bibiyayaan din tayo ng Panginoon, mahal? Kaya huwag ka nang mamroblema. Bukas pupunta tayo sa kabilang lungsod. Mag-aabot tayo ng tulong sa pinakamalaking simbahan doon. Sana'y dinggin ng Diyos ang matagal ko nang ipinagdarasal. Huwag tayong mag-demand, mahal. Tamang hintay lang. May mga dahilan ng Panginoon kaya hindi niya pa binibigay ang gusto natin. Diba, sabi ko nga sa'yo, hanggat hindi ka pa nagme-menopause, may pag-asa pa. Ay, ang lawak talaga ng pangunawa mo, mahal. Kaya nga love na love kita eh. Asus, ang sweet-sweet naman ng asawa ko. Pumasok na nga tayo sa loob at baka lang gamin tayo dito, mahal. Bakit parang iba ata ang pinapahiwatig mo? May gusto ka bang gawin, ha? Aba, talino mo talaga. Ikaw, loko ka talaga. Pero sige na nga, malay natin, pagkatapos natin magawa yan ngayon, baka makabuo na rin tayo. Matapos ang mainit na tagpong yun, napag-usapan ng mag-asawa ang kanilang gagawin kinabukasan. Siguradong matutuwa ang mga bata mabibigyan natin ng kaunting tulong, mahal. Tama ka. May napag-usapan din kami ni Padre tungkol dun sa mga matatandang may sakit. Magpapaabot din tayo ng kaunting tulong para sa kanila. Salamat, mahal, ha? Kasi palagi mo akong sinusuportahan. Oo naman, saka wala kang dapat na ipagpasalamat, mahal. Dalaga't binata pa lang tayo, naglilingkod na tayo sa Diyos. Muntik ka na ngang maging pari noon at ako naman maging madre. Kaso, nauwi rin tayo sa labas dahil mas pinili natin ang ating pagmamahalan. Pero, hindi ibig sabihin nun, hihinto na tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tama ka, mahal. Bilang isang mabuting Kristiyano, handa tayong maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating mga kapwa. Kinabukasan, abala sa pag-ayos ng mga sobre si Deti na ipamimigay niya sa mga dadalo sa misa. 8:00 pa magsisimula yun, ngunit marami ng tao sa loob ng simbahan. Isa-isang pinamahagi ni Deti ang mga sobre sa mga naroroon. Pagkatapos ay naupo siya sa isang sulok, nagmamasid sa mga nagsisidatingan. Nang isang babae na nasa 15 taong gulang ang kanyang nasipat. Nakasuot yon ng backless na dress na kulay pula. Lantad ang likod nito na sinusundan naman ng tingin ng mga kabinataang nadadaanan ng dalaga. Alam nang pupunta sa simbahan tapos nagsusuot pa ng ganyan? Nadidemonyo tuloy ang mga mata ng ibang kalalakihan. Malapitan nga. Pasimpleng lumapit si Deti sa dalaga. Umupo kaagad siya sa tabi nito at mahinang nagsalita. Iha, pwede bang isuot mo yung jacket mong nakasampay lang dyan sa braso mo? Simbahan tong pinuntahan mo, hindi disco. Nasipat niyang tumaas ang kilay noon, ngunit hindi na yun nagsalita. Sinuot naman niya ang jacket at muling tumingin kay Deti sa paraang nagtatanong kung okay na ba. Nagpakawala ng pekeng ngiti si Deti, saka tumayo na lamang para umalis. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya kaya hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang sinabi noon. Pakialamera daw siya. Hindi na niya yun pinatulan pa. Nilingon niya na lamang ito at nginitian ng matamis. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Nagagawi lang sa simbahan para magpakit sa mga kaedad nila. Samantala, ilang sandali pa dumating na ang mag-asawang Reyes. Kaagad na lumapit ang mga ito sa pari ng parokya. Nagmamasid lang si Deti sa mga yon. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit sa kanya ang gitaristang si Gringo. Ang ganda talaga ni Mrs. Reyes, no? Pati yung asawa niya, ibang dating ng kapugian.
Pinagpala talaga sila ng Panginoong Diyos dahil sa kanilang kabaitan, matulungin sa kapwa at mapagbigay sa mga nangangailangan. Sakto lang naman ang ganda ni Mirasol Reyes, gringo. Mas maganda pa rin si Birheng Maria kesa sa kanya. Uy, Deti, wag mo silang ikukumpara. Saka totoo namang maganda si Mrs. Reyes ah. Maganda nga, hindi naman nabibigyan ng anak ang asawa niya. Alam mo, Deti, napapansin ko lang ha, parang may lihim kang galit kay Mrs. Reyes. Sira, wala akong galit sa kanya. Nagsasabi lang naman ako ng totoo na kahit gaano ka pakaswerte sa buhay, may mga bagay pa rin ipagkakait sa'yo. Katulad niya, mayaman, maganda, makinis, minamahal na marami, pero hindi nagkakaanak. Sa bagay, wala naman kasing perpekto dito sa mundo. Matapos maialay ang misa, nagtipon ang mga kabataan para sa feeding program ng mag-asawang Reyes. Ang lahat ng batang naroon ay kakikitaan ng saya at mga ngiti. Maganang kumain at taus-pusong nagpasalamat sa kanila habang sila ay nag-aabot ng mga pagkain. Ilang sandali pa, isang batang lalaki ang lumapit sa mag-asawa. Narinig ni Deti na nanghihingi yon ng pambili ng gamot para sa nanay na may sakit. Hindi naman nag-atubili si Mirasol na pagbigyan ang munting hiling ng bata. Sobrang nagpasalamat yun sa kanya na naluluha pa. Pagkakataon ko na para lumapit sa kanila, ihihingi ko si nanay ng pera para kunwari sa gamot niya. Nagmamadaling lumapit si Deti sa mag-asawang maggiliw na nagmamasid sa mga batang kumakain. Pinalungkot niya ang sarili at humarap kay Johnny. Magandang araw po, Mr. Reyes. Oh, magandang araw din naman. Alam ko pong kalabisan na kung hihiling po ako sa inyo. Pero wala na po akong ibang malalapitan. Nangangailangan po ng gamot ang nanay ko, kaya kakapalan ko na po ang mukha ko. Kahit konting tulong lang po, Mr. Reyes, malaking bagay na po yun sa amin. Ano bang sakit ng nanay mo? Hindi ko pa siya maipa-check up pero malubha po ang ubo niya. Hinihingal at wala na pong ganang kumain. Abay, kailangan maipa-check up ang nanay mo. Baka kung ano na ang sakit niya. Eto, sana makatulong yan. Maraming salamat po, Mr. Reyes. Napakabuti nyo. Ang Diyos na po ang bahalang magbalik ng biyaya sa inyo, Mr. Reyes. Maraming salamat po. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Deti. Isa po akong katikista na naka-assign sa Santa Ana. Pero kapag linggo naman, dito po ako tumutulong. Alam mo, Deti, sa susunod na linggo, may ipamimigay kami para sa mga elderly. Sana'y mamit ko rin ang nanay mo. Sisikapin ko pong makadalo doon, Mr. Reyes. Maraming salamat po. Matapos ang feeding program, umuwi na si Deti sa kanilang bahay. May nakuha ka ba? Oo naman, Nay. Ako pa ba? Magaling. May pantaya na ako sa tongits mamaya. Sa susunod na linggo may ibibigay daw si Mr. Reyes. Magpunta kayo para may maiuwi kayo para sa sarili nyo, Nay. Hoy, gaga! Alam mo namang allergic ako sa simbahan nyo. Aba kung ganon, wala kayong parte. Ayaw nyo Ay, nako, Deti. Gamitin mo nga yung utak mo. Mas makakakuha ka pa ng malaki-laki kung sasabihin mong hindi ako makakadalo dahil hirap akong makalakad. Oo nga, Nay, no. Sige, yan ang sasabihin ko. Ang talino nyo talaga pagdating sa ganyan. Siyempre naman, ako kaya to. Pero alam mo, Deti, may mas maganda akong ideya para mas makahakot pa tayo ng salapi sa kanilang mag-asawa. Ano naman po yon, Nay? Akitin mo si Mr. Reyes. Kumabit ka sa kanya. Bata ka pa at maganda, saka may ibubuga ang hubog ng iyong pangangatawan. Akitin mo siya ng mabaling sa iyo ang pagtingin niya. Tutal, hindi naman siya nabibigyan ng asawa niya ng anak. Kapag nagkaanak kayo, alas na yon para matikman natin ang masaganang buhay. Kayo talaga, Nay? Pinapahamak niyo ako. Gaga ka talaga. Mag-isip ka nga. Paano ka mapapahamak tinutulak nga kita para mapaganda ang buhay mo? Ang buhay natin. Hindi ko alam kung paano mang-akit, Nay Saka kahit ganito ako, kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo. Utak ang pairalin mo, Deti. Utak! Isipin mong mabuti kung ano ang magandang maidudulot sa atin noon. Saka ako naiisipin yan, Nay. Heto ng pera para sa gamot nyo. Gamot ng pagiging sugarol.
Akin na at baka mahuli pa ako. Pagsapit ng linggo, maraming matatanda ang nagtipon sa loob ng simbahan pagkatapos ng misa. Masaya namang namahagi ang mag-asawang Reyes ng mga bigas, sardinas, noodles at gatas para sa mga matatanda. Nagbigay din sila ng vitamins. Nang magsialisan na ang mga yon, saka pa lamang lumapit si Detty sa mag-asawa. Magandang araw po sa inyong dalawa. Detty, tama ba? Opo. Hindi kita nakita kanina. Nakadalo ba dito ang nanay mo? Nandun lang po ako sa kabilang sulok kanina, kaya hindi niyo ako napansin. Hindi po nakapunta si nanay kasi hindi po siya makabangon eh. Napacheck up mo na ba ang nanay mo? Oo naman po. Sabi po ng doktor kailangan niya magpahinga, kaya hindi ko na siya isinama dito. Sabi mo, hindi siya makabangon? Yun nga po ang ibig kong sabihin. Hindi siya pwedeng lumabas kasi pinagbawalan pa siya ng doktor na magkikilos. Naku, kawawa naman. Eto, dalhin mo ito sa kanya. Iniabot ni Mirasol ang bigas, gatas, sardinas at noodles kay Detty na nasa loob ng isang malaking plastic. Tanggapin mo rin ang perang ito para may pambili ka ng mga gamot niya. Ipainom mo din tong vitamins ha. Makakatulong yan para mas mapabilis ang pagbalik ng lakas niya. Naku, labis-labis na po ito. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang magbabalik sa inyo ng makailang tupi na grasya. Walang anuman, Detty. Masaya akong matulungan ka, kayo ng nanay mo. Salamat din kasi ikaw ang nagtuturo sa mga bata sa Santa Ana na maging isang mabuting Kristiyano. Masaya po akong makapaglingkod sa mga kabataan, Mrs. Reyes. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang dumating ang pari. Natuon ang pansin ni Mirasol doon at nakipag-usap. Si Detty naman, ibinaling ang tuon kay Johnny na noon ay nag-aayos ng mga natira sa kanilang ipinamimigay. Sinipat ni Detty ang sarili at saglit na inayos ang kanyang buhok, saka lumapit sa lalaki. Mr. Reyes, may tutulong po ba ako? Wala na. Maayos ng lahat. Salamat. Dadalhin niyo po ba yan pabalik? Hindi na. Iiwan na namin dito. Nakausap ko na si Padre kanina. Mabuti po at hindi kayo nagsasawang maging sponsor sa parokya. Iilan na lang din po kasi ang mga kagaya ninyo. Hindi nakakasawang pagsilbihan ng Panginoon, Detty. Kagaya ng paglilingkod mo sa Kanya. Hindi kami nagdadalawang isip na tumulong sa kapwa. Mawalang galang na po Medyo personal po ang itatanong ko. Sige lang. Ano ba yon? Hindi po ba kayo nagagalit sa kanya? Kasi balita ko po, matagal nyo nang gustong magkaanak tapos hindi pa rin kayo nabibiyayaan. Alam mo, minsan, nagtatanong din naman ako. Pero alam ko na ang lahat ay may dahilan. Ni minsan po ba? Sinisin yung asawa nyo? Wala naman siyang kasalanan at ginagawa naman namin ang lahat ng paraan para magkaanak. Ang kaso nga lang, hindi pa talaga panahon eh. Ayaw niyo pong mag-ampon? Alam mo, sumagi na rin yan sa isip ko minsan. Pero napag-isip-isip ko na mas gusto ko talagang magkaroon ng sariling anak. Yung galing talaga sa akin. Ang sarap niyo po siguro maging tatay. Mabait, saka mabuting tao. Ako kasi, hindi ko na nakilalang tatay ko eh. Iniwan niya kasi si nanay nung malaman niyang buntes. Ganun ba? Ikinalulungkot ko nangyari, Detty. Ganun na talaga siguro ang buhay, sir. Hindi perpekto pero ayos lang po yon. Ang mahalaga, naitaguyod naman ako ng nanay ko. Alam niyo po, Mr. Reyes, ang ipinagdarasal ko na lang ngayon ay bigyan pa sana ng Panginoon na mahaba-habang buhay si nanay para makasama ko pa siya na mas matagal. Kaya kahit nakakahiya na, kinakapalan ko pa talaga ang mukha ko na pumila kapag may libreng namimigay ng mga kagaya niyo para po sa nanay ko. Napakaswerte naman ng nanay mo, Detty. May mapagmahal siyang anak. Maswerte po ang magiging asawa ko kasi handa po akong ibigay ang lahat ng pagmamahal ko. Mapaligaya ko lang siya. Nako, bata ka pa para mag-asawa. Ilang taong ka na nga? 20 anyos na po. May nobyo ka? Naghahanap pa po. Piliin mo yung lalaking may takot sa Diyos. Alam mo kung bakit? Dahil hinding-hindi yun lalabag sa 10 utos. Kayo po ang pipiliin ko. Ha?
Ang ibig ko pong sabihin, kagaya niyong pipiliin ko, mapagmahal, saka may takot sa Diyos. Saglit na lumingon si Johnny sa kanyang asawa. Sinamantala naman ni Detty ang pagkakataong yun para pasimpleng buksan ang isang butones ng kanyang blusa. Binuka pa niya ang harapan noon para lumantad ang maumbok niyang dibdib. Naku, may balat pala ng candy dito. Sinadya niya pang lakasan ang kanyang boses para makuha ang atensyon ng lalaki. Nang mapadako ang tingin nito sa kanya, saka siya dumukwang para pulutin ang balat ng kending nasa sahig. Napangiti pa siya nang mapansin ang pagsunod ng tingin ni Johnny sa nakaluwa niyang dibdib. Sa pag-angat niya ng tingin sa lalaki, ay kaagad na nag-iba yon ng tinitingnan. Lihim siyang napangiti dahil sa nakita niyang reaksyon nito. Nagpaalam na siya rito at lumabas na ng simbahan. Unang hakbang para sa tagumpay. Pasasaan ba't ako naman na magpapakasasa sa kayamanan mo, Mr. Reyes? Lihim naman na sinundan ni Johnny ng tingin ang palabas na dalaga. Hindi niya alam kung bakit parang naapektuhan siya sa kanyang nasilayan. Tila ba may pumukaw sa kanyang loob. Kinagabihan, magkatabi sa kama sina Johnny at Mirasol. Nakayakap sa kanya ang natutulog na asawa. Katatapos lang ng mainit na tagpo sa kanilang dalawa, ngunit hindi niya maiwasang isipin na habang ginagawa nila ang ritual na yon, ay sumasagi sa isip niya ang maputi at makinis na dibdib ni Detty. Sa isip niya ay tila ba kay sarap na mahawakan yon. Diyos ko, ilayo niyo po ako sa tukso. Alam kong malaking kasalanan itong naiisip ko. Pakiusap, ilayo niyo po ako sa demonyo. Subalit kahit ilang beses niya pang banggitin ang mga katagang yun, ay paulit-ulit pa ring bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang nasilayan. Isang araw habang nasa Santa Ana si Detty para magturo sa mga bata, nakita niya ang isang sopistikadong babae na kausap ng isang guro. Ninyo, sino yung kausap ni Mr. Ocampo? Si Madam Angie po yan. Bagong dating lang galing Japan. Nakapangasawa po kasi ng Hapon. Ganun ba? Pati ba yung Hapon nandito sa Santa Ana? Wala po, ate. Ang puti-puti ni Madam Angie, di po ba? Saka mabait din po yan. Maputi nga. Ikaw ba naman ang galing sa abroad pero hindi naman siya ganun kaganda. Sakto lang. Bakit parang inihirapan niyo po siya, ate? Ha? Hindi Sumakit lang ang mata ko. Alam mo, ninyo, pag ako nakapangasawa din ng Hapon, babalikan ko kayo dito, tapos tutulungan ko kayong lahat. Saka mas gaganda pa po kayo pag nakapangasawa kayo ng Hapon, Ate Detty, katulad ni Madam Angie. Mas maganda pa ako dyan sa Japayuki na yan, ninyo. Lahat naman tayo pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Lahat tayo, gwapo at magaganda. Walang nakakalamang. Kung ganun, gwapo din po ako. Siyempre naman, ang cute-cute mo nga tara, pasok na tayo at magsisimula na. Ilang linggo ang lumipas. Muling bumisita ang mag-asawang Reyes sa simbahan sa bayan nila Detty. Sa pagkakataong yun, napansin ni Detty ang pangangayayat ni Johnny. Gringo, tingnan mo si Mr. Reyes. Parang may sakit, no? Hindi naman. Pumayat lang ng konti. Siguro dahil hindi na inaalagaan ng asawa niya. Panay pagpapaganda lang sigurong ginagawa niyang si Mirasol. Tingnan mo at ang pula-pula ng labing hindi naman kissable. Huy, Detty, iba na yata yung pinagsasasabi mo Alam mo, masyado na kitang nahahalata. Insecure kaya ata kay Mrs. Reyes Insecure? Hello? Bakit naman ako may insecure dyan Mas maganda pa nga ako sa babaeng yan. Saka mas bata ako, no? Ang lamang niya lang sa akin, mapera siya. Pero kung susumahin, wala pa rin siyang kwentang asawa kasi hindi niya mabigyan ng anak si Mr. Reyes. Shh! Yung bibig mo, Detty. Nasa loob tayo ng simbahan. Umiiral na naman yung ugali mo. Sus, tayong dalawa lang naman na nakakarinig. Saka, tao lang tayo, Gringo. Normal lang sa atin na magkasala. Ewan ko sa yung babae ka. Naturingan ka pa namang katikista tapos ganyan palang ugali mo. Ano ba? Akala ko ba kaibigan kita? Kaibigan mo nga ako, kaya nga kita tinatama. Kasi ang tunay na kaibigan nagsasabi ng totoo at hindi nangungunsinte. Wala pa namang gamot sa pagiging inggitera. Loko ka pala Pinapalabas mo bang inggitera ako? Hindi naman, pero
nahahalata ko kasing parang naiinggit ka kay Mrs. Reyes eh. Ginawaran kaagad ni Detty si Gringo ng masamang tingin saka mabilis na tumalikod. Diyan ka na nga, nasisira ang araw ko sa iyo eh. Uy, Detty! Ito naman oh! Detty! Hindi na nilingon ni Detty ang kanyang kaibigan. Umupo na lamang siya sa isang sulok. Nang makitang palabas na ang mag-asawa, mabilis siya naglakad para habulin ang mga yon. Paalis na po kayo, Mrs. Reyes? Oo. May pupuntahan pa kasi kami sa ibang lungsod. May tutulong ba ako, Detty? Nako, wala naman po. Magpapasalamat lang po ako sa mga ibinigay nyo na nakaraan. Magaling na po ang nanay ko. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Masaya akong malaman na magaling na ang nanay mo. Sana makilala ko siya. Mahal? Saglit lang muna ha. Magsi-CR lang muna ako. Sasamahan na kita, mahal. Hindi na. Kaya ko na to. Ikaw na munang bahala kay Detty. Nang makatalikod si Mirasol, muling binalingan ng tingin ni Johnny ang kanyang kaharap. Hindi niya maintindihan kung bakit muling bumalik sa kanyang isipan ang larawan ng makinis nitong dibdib. Detty, may boyfriend ka na ba? Po? Wala pa po. Saka hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Bakit po? Ay, wala naman. Naitanong ko lang. Kayo po ba may girlfriend na? Ha? Girlfriend, hindi asawa. Alam nyo kasi, marami na akong kilala na nasa ganyang edad nyo, Mr. Reyes. Alam ko naghahanap kayo na mas bata, mas sariwa. Hindi po ba? Nabigla si Johnny sa sinabi ng dalaga, pero bilang lalaki, nauunawaan niya ang ibig nitong ipahiwatig. Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin mo ba, ipagpapalit ko ang misis ko sa iba? Hindi naman po si ipagpapalit. Sa kanya pa rin naman po kasi uuwi ang lalaki. Pero mas exciting po kasing tumikim ng ibang ulam. Yun bang mas nakakatakam kasi parang nakakaumay na rin naman kung palaging adobo na lamang ang kakainin mo. Sa tingin mo ba may dalagang papayag na maging kabit ko? I mean, maging girlfriend ko? Oo naman. Sa gantang lalaki niyong yan, walang tatanggi kapag inyong niligawan. Nasa Santa Ana ka ba bukas? Ngumiti ng matamis si Detty. Nababatid niya na kumagat na ang lalaki sa kanyang pain. Oo, hihintayin kita ron, Mr. Reyes. Kinindatan pa ni Detty ang lalaki bago siya umalis. Napalunuklaway na lamang si Johnny dahil sa kanyang naiisip. Kinabukasan, matapos ang 1.5 oras na pagtuturo sa mga bata, natanawan ni Detty ang sasakyan ni Johnny sa labas ng paaralan. Napangiti pa siya nang kumaway ito sa kanya. Nagmamadali siyang puntahan yon at kaagad na sumakay sa sasakyan noon. Si Mrs. Reyes po. May inaasikaso sa Maynila. Sa susunod na linggo pa ang balik niya. Saan tayo? Kayo na po ang bahala. Kahit saan basta, magiging masaya ko. Napangiti naman si Johnny sa sinabi ng dalaga. Dinala niya yon sa isang inn sa kabilang lungsod. Doon ay pinagsaluhan nila ang ritual ng makamundong gawain. Ha? Hindi mo naman sinabing birhen ka pa pala, Detty? Di pa po. Sinabi ko naman sa inyong hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Kaya malamang wala pang nakakagalaw sa akin. May problema po ba? Wala naman. Nagulat lang ako. Huwag ka mag-alala. Dadahan-dahanin ko na lang. Pwede ba huwag ka magpo sa akin? Johnny na lang. Mas lalo ko tuloy nararamdaman na matanda na ako eh. Walang problema, Johnny. Basta ha, huwag masyadong marahas kasi masakit. Shh! Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sa loob ng ilang araw, palaging magkasama sina Detty at Johnny. Palagi rin siyang nireregaluhan ng lalaki kapalit ng pagpapaligaya niya dito. Mukhang tiba-tiba kayata ngayon, Detty ah. May mayaman bang bumibisita sa simbahan ninyo? Nay, masanay ka na sa mga grasyang natatanggap ko kasi jowa ko na si Mr. Reyes. Sa kanya galing ang lahat ng yan. Damit, alahas, groceries at pera. Talaga ba? Akin lang parte ko. Dali. Teka, nagpapagalaw ka na ba sa lalaking yon, ha, Detty?
Oo naman, Nay. Tingin niyo ba makukuha ko lahat ng to kung hindi ko pa isusuko ang bataan? Gaga ka talaga. Paano kung mabuntis ka? Nay, matalinong anak niyo, no? Siyempre gumagamit ako ng proteksyon. Magaling. Manang-mana ka talaga sa akin. Basta, wag ka magpapahuli sa asawa niya, ha? Saka wag mong pairalin ang puso mo, Deti. Utak. Utak ang lagi mong dapat na gamitin. Hay, Nay, ang saya ko. Natatamasa ako na ngayon ng kaginhawahan. Makakasuot na rin ako ng mga gamit na kasing mahal na mga sinusuot ni Mirasol Reyes. At dahil maganda ko at mas bata, mas nakakaakit na akong tingnan kesa sa kanya. Samantala, napapansin na ni Mirasol ang tila pagiging matamlay ni Johnny. Kadarating lang niya galing Maynila pero parang hindi naman nasasabik ang asawa na makalaro siya sa kama. Mahal, may dinaramdam ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman, mahal. Pagod lang siguro ako. Ayos lang ba kung matulog na lang muna tayo? Kahit hindi siya sanay na ganoon ang asawa, inintindi niya na lamang yun. Buhat na magbalik siya galing Maynila, 2 beses lang siyang ginamit ng kanyang asawa sa loob ng 1 buwan. At marami na rin siyang napapansin na pagbabago dito. Kung dati hindi pumapayag si Johnny na umalis siyang mag-isa para asikasuhin ang kanilang negosyo, ngayon palagi na lang itong nagdadahilan na may importanteng lalakarin din. Kinabahan si Mirasol sa nangyayari sa kanyang asawa, kaya isang araw kinumpronta niya yon. Johnny, may problema ba tayo? Wala naman, mahal. Bakit? May inililihim ka ba sa akin? Inililihim? Wala naman. Bakit ba? Mahal mo pa ba ako? Ano bang klaseng tanong yan, mahal? Ano ba nangyayari sa'yo? Sagutin mo ako, Johnny. Oo naman. Mahal na mahal kita. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ay, teka, bakit ka umiiyak, mahal? Bakit pakiramdam ko parang naiitsipwera na ako sa'yo? Bakit may mga lakad kang hindi ko nalalaman? Tapatin mo ako, Johnny. May kinahuhumalingan ka bang ibang babae? Wala. Walang ibang babae sa buhay ko, mahal. Ikaw lang. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Talagang may mga nilalakad lang akong importante na hindi kita pwedeng isama. Ganyan naman tayo dati, hindi ba? Ang dry-dry mo na sa akin pagdating sa kama, Johnny eh. Mahal, yan lang bang problema mo? Umiiyak na nga ako rito. Nakuha mo pang tumawa dyan. Pinagtatawanan mo ba ako? Kasi nakakatawa naman talaga eh. Hindi lang kita masyado na pagsisilbihan ngayon sa kama eh. Pinagdududahan mo na ako agad na may iba. Ay, ganito yata ang may edad na eh. Parang nawawalan na nga ng gana. Umihina na kasi ang mga tuhod ko eh. Pero kung yan ang dahilan para magkalabuan tayo at awayan mo ko, pues gagawin kong lahat para lumigaya ka ngayon. Hoy, bakit ka naguhubad dyan? Magpapapawis tayo, di ba? Nagagalit ka sa akin dahil wala ka ng ano ang tawag nila doon? Bembang. Yun! O ano pang ginagawa mo? Maghubad ka na dyan. Praktisin ulit natin yung push and pull. Ay naku, loko ka talaga. Halika na, dali na. Tila nawala ang bigat sa puso ni Mirasol nang lambingin siya ng kanyang asawa. Sa isip niya, baka nga napapagod lang si Johnny at naging makasarili lang siya para husgahan niya ito at pagdudahan. Deti, mukhang nakakahalata na si Mirasol. Buti pa siguro, wag na muna tayo magkita. Sige, ikaw ang bahala. Pero kailangan may suporta ka pa rin sa akin, ha? Alam mo namang matanda na si nanay, kaya ako lang ang inaasahan niya pagdating sa mga gamot at sa pagkain namin. Oo naman, akong bahala doon. Basta, wag na wag ka magpapagalaw sa iba, ha? Akin ka lang. Opo, sayong-sayo lang ako, basta meron akong sustento. Pupuntahan na lang kita sa bahay ninyo para ihatid ang mga groceries. Para makilala ko na rin ang nanay mo. Tutal, nabanggit mo naman sa akin na ayos lang sa nanay mong magpunta ako doon, di ba? Sige, Johnny, bilhan mo ng bulaklak si Mrs. Reyes para mas lalong ma-inlove sa'yo at para di na maghinala. Maging sweet ka sa kanya. Oo, gagawin ko yan. Hindi ka ba magsiselos?
Siyempre nagsiselos ako, pero iniisip ko na lang na para rin yan sa kapanatagan natin. Hindi siya maghihinala at hindi tayo mabubuko kung palagi niya mararamdaman ang pagmamahal mo. Naks, ang swerte ko naman sa'yo. Talagang swerte ka. Bata pa ako at maganda. Maalaga pa. Nang mga sumunod na araw, bumisita si Johnny sa bahay ni Detty. Doon ipinakilala sa kanya ng dalaga ang ina nito na si Milagring. Mr. Reyes, alam ko kung anong relasyon mo sa anak ko. Sana naman ay hindi siya mapahamak sa ginagawa ninyo. Kahit na isang malaking kamalian yan, hindi ako hadlang dahil nakikita ko naman na masaya ang aking anak. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Makakaasa kayong walang masamang mangyayari kay Detty. Tapatin mo nga ako. Gaano katagal na magiging kabit ang anak ko? Po? Nay, bilang isang ina, hinahangad ko ring mapabuti ang aking anak. Ngunit, alam kong panandalian lamang ang papel mo sa buhay niya, Ginoong Reyes. Hanggat hindi po ako iniiwan ng anak ninyo, ako na po ang bahala sa lahat ng pangangailangan ninyo mag-ina. Kung hindi ka iiwan ng anak ko, kung ganon, wala kang balak na iwanan siya? Opo. Masaya kaming dalawa sa pagsasama namin. Sapat na pong naibibigay ko ang lahat ng gusto niya at naibibigay niya rin po ang gusto ko. Wala ka bang balak na bigyan siya ng maayos na tahanan? Nanay Milagring, sa mata ng mga tao, kasal na po ako. Sa mata ng Diyos, si Mirasol lang ang asawa ko. Alam naman po ni Detty ang aming limitasyon. Detty, maliwanag ba sa iyo ang lahat? Siyempre naman po, Nay. Alam ko kung hanggang saan ako lulugar. Nang makaalis si Johnny, muling kinausap ni Milagring ang kanyang anak. Hindi ko nagugustuhan ang sistema niyong dalawa, Detty. Kailangan mo siya maangkin. Kailangan iwanan niya si Mirasol para sa iyo. Mas mapapakinabangan natin ang mga pag-aari niya kung ikaw na ang ituturing niyang asawa. Kailangan mo nang magpabuntis sa kanya. Kapag nabigyan mo siya ng anak, ikaw na ang ituturing niyang reyna. Nanay naman, relax ka lang, okay? Darating din tayo sa puntong yan. Akong bahala. Kinabukasan, sa simbahan, nakatingin si Detty sa ilang mga kadalagahan na nakaupo. Lahat sila ay nakasuot ng nauusong damit. May mga alahas din. Isa-isa niyang tinitigan ang mga yon. Detty, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap pa. O ano ba yung iniisip mo? Bakit nakakunutan noo mo dyan? Wala. Naiisip ko lang kung bagay ba sa akin yung ganyang mga damit. Sus, naiinggit ka na naman? Anong inggit? Ganyan ka naman dati pa, di ba? Sa tuwing may mga babaeng kasing edad natin na nagsusot ng mga nauusong gamit, kinaiinggitan mo kasi hindi ka makabili. Ha? Noon yon. May pambili na ako ngayon, gringo. Sa susunod na magkikita tayo, nakasuot na ako ng ganyan. Itagama yan sa bato. Ibig sabihin, marami ka na naipon? Hindi na nauubos sa sugalan ng nanay Milagring mo ang pera? Alam mo, ang dami mong alam. Basta, wait and see ka na lang. Samantala, may nakapagsabi kay Mirasol na ilang beses na umanong nakita ang asawa niya na may kasamang babae. Ayon pa sa nakakita, batang-bata raw yun, maganda at sexy. Dahil sa nalaman, muli siyang naghinala sa kanyang asawa. Hindi siya mapakali, kailangan niyang makausap si Johnny, pero sigurado siyang magsisinungaling lang yun. Saglit siya nag-isip, nang maalala ang sinabi ng isang kaibigan tungkol sa kakilala nitong manghuhula na naging dahilan upang mahuli nitong nagloloko ang asawa ay hindi na siya nag-atubili na magpaturo rito, kung saan matatagpuan ang nasabing manghuhula. Sa isang maliit na pwesto nagpunta si Mirasol, isang matandang babae ang kanyang naabutan doon. Naggulat naman si Nanay Milagring nang makita si Mirasol Reyes sa kanyang pwesto. Magandang araw po. Kayo po ba si Nanay Milagring? Oo, ako nga. Ano may paglilingkod ko sa iyo, Mrs. Reyes? Kilala niyo po ako? Oo. Minsan na kasi kitang nakita na
na namimigay sa mga katulad kong matatanda doon sa simbahan sa lungsod namin. Nagpunta po ako rito para magpahula. May nakapagsabi kasi sa akin na isa kayong mahusay na manghuhula. May gusto lang po ako malaman tungkol sa asawa ko. Maupo ka rito sa harapan ko. Itapat mo rito sa bolang kristal ang mga palad mo. Ngayon, itanong mo na ang nais mong mabigyan ng kasagutan. Palagay ko kasi may inililihim si Johnny sa akin. May nag-iba na kasi sa mga ikinikilos niya. Minsan parang lumalayo siya sa akin. Minsan naman sobrang sweet niya. May nakapagsabi din kasi sa akin na ilang beses nang may nakakita sa kanya na may kasamang isang babae. Gusto ko lang malaman kung kalaguyo niya ba ang babaeng yon. Ayon sa bolang kristal ko na hindi pa nagkakamali, may babae ang asawa mo at kailangan mo na siyang hiwalayan dahil anumang oras ay siya na ang kakalas sa pagsasama ninyo. Diyos ko, totoo nga. Ano pong itsura ng babae? Hindi ko masyadong mailalarawan, pero isa itong magandang dalaga at mas bata sa iyo ng ilang taon at sexy. Mrs. Reyes, mas makabubuting sundin niyo ang payo ko. Unahan niyo siyang makipaghiwalay sa inyo. Sa ganoong paraan, hindi mo na mararamdaman ang sakit na maidudulot kung siya pa ang mang-iiwan sa iyo. Humagulhol na lamang si Mirasol sa sinabi ng matanda. Naniwala siya sa mga sinabi nito dahil base sa paglalarawan nito sa babae, tumutugma sa inilarawan sa kanya ng nakakita. Kinagabihan, nabanggit ni Nanay Milagring kay Deti ang tungkol sa kanyang naging kliyente. Nay naman, bakit niyo sinabing may babaeng asawa niya? Pinapahamak niyo naman ako eh. Kaga, tinutulungan lamang kita para mapadali ang pag-angkin mo ng lubusan sa asawa niya. Hindi naman kayo nag-iisip na Tsaka inaaway niya na ngayon si Johnny. Bantay sarado na yon at hindi na makakapagbigay ng pera sa atin. Hihiwalayan niya yon, anak. Makikita mo, bukas, isang balita ang magpapasaya sa iyo. Samantala, nag-eempake si Mirasol ng mga gamit sa isang maleta nang datnan siya ng kanyang asawa. Mahal, may lakad ka ba? May lakad tayo bukas, Johnny. May pupuntahan tayo. Saan naman? Hindi ko yata matandaan na aalis pala tayo bukas. Bukas mo na malalaman. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Oh, lalabas ka? Akala ko ba matutulog na tayo? Matulog ka na. Doon na muna ako matutulog sa kabilang kwarto. Mahal, bakit? Basta, bakit? Hindi ka ba makatulog pag hindi ako ang katabi mo? Uy, sungit. Alam mo, nakakapanibago ka. Hindi ka naman dating ganyan, mahal. Para kang yelo ngayon. Ang lamig mo. May mens ka ba? Hindi na pinakinggan pa ni Mirasol ang kanyang asawa. Lumabas na siya ng kwarto at doon sa kabilang silid, umiyak na lamang siya ng umiyak. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Johnny. Hindi ko hahayaang maghiwalay tayo. Sa harap ng altar, nagsumpaan tayong dalawa. Tayo lang hanggang dulo. Alam kong isa lang itong pagsubok ng Panginoon para patibayin ang pagsasama natin. Ayusin ko to. Ayusin natin to. 3 katok ang sunod-sunod na ginawa ni Johnny sa restroom kung saan pumasok ang kanyang asawa. Naguguluhan siya kung bakit yon biglang nagkaganoon. Sa pagbukas ni Mirasol ng pinto, kaagad na napansin ni Johnny ang namamaga nitong mga mata. Mahal, may problema ba? Hindi ako makatulog kung hindi tayo nag-uusap na maayos. Naninibago ko sa mga kinikilos mo ngayon. Problema? Ikaw? Ano bang problema mo sa akin? Bakit nakuha mo mga liwa? Bakit ka pumapatol sa ibang babae? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo nagawa sa akin to? Ha? Bakit? Ano? Hindi ka na makasagot? Baka gusto mo pandagdagan ang pagsisinungaling mo. Sige lang. Magsinungaling ka pa. Ikaila mo pa. Pero hindi mo na mababago ang paniwala ko, Johnny.
Niloko mo ko! Isa kang manloloko! Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya! Kaya ba ilang beses nang may nakakita sa'yo kasama ang babae mo? Mahal, patawarin mo ko. Natukso lamang ako. Dahil ba mas bata siya? O dahil mas magaling siya sa kama? Ano? Sumagot ka, Johnny! Oo, mahal. Inaamin ko. Naakit ako sa kanya dahil... Oo, mas bata siya kesa sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang buhay ko. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Mirasol. Pues, mamili ka. Ako o siya? Siyempre, ikaw. Handa ka bang hiwalayan ng babae mo? O sinasabi mo lang yan dahil ako ang kaharap mo? Mahal, ikaw ang buhay ko. Handa akong iwanan ng lahat para sa iyo. Hindi ako naniniwalang mahal mo ko, Johnny. Kung mahal mo ko, hindi mo ito magagawa sa akin. Handa akong patunayan na mahal kita. Ayoko magkasira tayo, mahal. Pues sinira mo ng tiwala ko, Johnny. Hindi ko alam kung may babalik pa natin ang dati. Sobrang sakit ng ginawa mong ito. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Alam mo ba yon? Para mo akong pinatay ng walang kalaban-laban. Mahal, lahat gagawin ko para mapatawad mo ako. Pangako, hindi ko na uulitin. Ang dami na nating pinagdaanan. Alam kong sinusubok lang tayo ng Panginoon. Aminado ako nagkasala ako sa iyo. Isang malaking kasalanan na habang buhay kong pagsisisihan. Pero pakiusap, mahal. Bigyan mo ako ng pagkakataong mapatunayan kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Totoong nagsisisi ako, mahal. Aalis tayo bukas. Luluwas tayo na Maynila para makipagkita sa kaibigan kong MFT. Magpapa-counseling tayo. Oo, payag ako sa marriage counseling na yan, mahal. Handa akong ayusin ang pagsasama natin nang walang halong pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ilang buwan ang aabutin bago tayo tuluyang maging maayos. Sana maging maayos pa tayo, Johnny. Dahil gusto kong ibalik ang tiwala ko sa iyo. Sa ngayon, hayaan mo na muna akong mapag-isa. Gusto mang yakapin ni Johnny ang asawa, ngunit hindi niya yun magawa. Umiiyak siyang lumabas ng silid na yon. At doon sa kanilang silid, labis-labis siyang nagsisisi dahil sa panlolokong ginawa niya kay Mirasol. Oo, nag-enjoy siya sa presensya ni Detty. Nairaraos niya ang init sa kanyang katawan, subalit mahal niya ang kanyang asawa. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi pagmamahal ang nadarama niya para kay Detty. Diyos ko, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Ang laki ng kasalanan ko sa asawa ko. Tulungan niyo po ako maayos namin ang gusot na ito. Labis kong pinagsisisihan na nagawa ko sa asawa ko. Patawarin niyo po ako. Gabayan niyo ako upang maibalik sa dati ang pagsasama namin. Samantala, naiinis na pabalik-balik ng lakad si Detty sa kanilang sala. 2 buwan na ring hindi nagpaparamdam si Johnny sa kanya at ang pinaka-kinaiinisan niya ay wala na siyang pera. Maupo ka nga, Detty. Ako'y nahihilo sa ginagawa mo. Nay, wala na akong pera dito ni isang kusing. Palagay niyo makakapag-relax pa ako? Saan na ba kasi nagsususot yung Johnny na yon? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita sa akin? Ano ka ba? Siguro nagpapalipas lang yun ang oras. Baka hiniwalayan na yun ng kanyang asawa. Ay nako, marahil ay nagre-relax lang yon para pag nagpakita ulit siya sa'yo, aayain ka na niyang tumira sa bahay niya. Paano po kayo nakakasiguro? Mukhang sigurado kayong hihiwalayan niya na talaga si Mirasol. Nakita ko sa mga mata niya ang sobrang pighati. Nang sinabi kong may babae ang kanyang asawa, nanginginig siya habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha niya. Alam kong hihiwalayan niya agad yon kasi yon ang ipinayo ko sa kanya. Nasisiguro ko na susundin niya ako dahil ganyan naman tayo mga babae. Ayaw natin na nasasaktan tayo. Matatapang tayo, hindi ba? Hindi nagpapatalo. Kaya kahit masakit para sa atin, ginagawa natin para makapaghiganti. Sana nga ganyan ang mindset ni Mirasol, Nay. Maghintay ka lang, makikita mo. Sa'yo pa rin ang huling halakhak, anak. Isang araw, bumisita ang mag-asawa sa kanilang parokya.
Hindi magkanda-ugaga si Detty na ayusin ang kanyang sarili. Nagsuklay, nagpahid pa ng makeup at naglagay ng makapal na lipstick sa labi. Hinintay niya munang matapos ang misa bago pasimpleng lumapit kay Johnny. Hi, kumusta? Ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Hindi mo ba ako namimiss? Detty, kung ano man ang namagitan sa atin noon, hanggang doon na lamang yon. Tapos na ang kabaliwang ko. Ano? Ibig sabihin, pinuputol mo na ugnayan natin? Paano nang pinangako mong sustento? Mapupunta na lang ba yun sa wala? Mahal kong asawa ko, ang nangyari sa atin ay isang pagkakamaling pinagsisisihan ko. Natukso lang ako dahil siguro sa sinusubukan ng Panginoon ang aking katapatan kay Mirasol na nauwi sa isang malaking kasalanan. So ano? Ganun-ganun na lang ba yon? Langya naman, no? Isinuko ko ang bataan tapos wala na akong mapapala ngayon? Wala nang patutunguhan tong pag-uusap natin. Ang totoo, kinakausap lang naman kita para sabihing matagal nang tapos ang kagaguhan ko. Detty, patawarin mo ako. Alam kong bata ka pa at maraming hinahangad sa buhay. Sana'y makatagpo ka ng lalaking tunay na magmamahal sa iyo. Halos mangiyak-ngiyak ang dalaga sa mga narinig mula kay Johnny. Hindi siya nasasaktan dahil mahal niya ito, kundi nagagalit siya dahil tuluyan ng mawawala ang lalaki na nagbibigay ng kanyang mga luho. Dahil sa nararamdamang galit na hindi mailabas, hindi niya na namalayan na nasa tabi niya na pala si Mirasol. Detty, alam kong namagitan sa inyo ng asawa ko. Hindi ko akalaing ang isang kagaya mo na maganda at matalino ay papatol sa isang lalaking may asawa na. Ibinaba mo ang pagtingin ko sa iyo bilang kahangahangang katekista. Bata ka pa at marami pang lalaki ang nasa tabi-tabi lang. Sana'y makahanap ka ng taong tunay na magmamahal sa iyo, yung taong walang sabit. Alam mo pala, bakit hindi ka nagalit sa asawa mo? Dapat nakipaghiwalay ka na sa kanya. Ang tanga-tanga mo, Mrs. Reyes, para pagkatiwalaan siyang muli. Uulitin at uulitin niya yan. Maghahanap at maghahanap siya ng mas bata sa iyo. Ganyan din ang naisip ko noon, na kapag pinatawad ko siya, uulitin lang din niya. Pero alam mo, nung magpa-counseling kaming mag-asawa, doon namin nailabas ang aming mga saloobin. Nakapag-usap kami na maayos. Nalaman namin kung ano ang mga dapat ayusin sa aming pagsasama. At ang pinaka-the best ay ang maging sentro ang Panginoon sa aming buhay. Sa anumang pagsubok na dumating, sa mga kagipitan at karupukan, kailangan magtiwala sa Panginoon at huwag hayaang pasukin ang kasamaan ng isipan. Sana'y ganun din ang gawin mo, Detty. Isa kang alagad ng simbahan. Sana'y pagtibayin mo pa ang iyong pananampalataya. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Nag-uumapaw sa kanya ang galit at inggit kay Mirasol. Kahit ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya, yun pa rin ang pinili ni Johnny. Nanginginig siyang napaupo habang tinatanaw ang dalawa na papalayo. Hindi ako papayag na mauwi lang sa ganito ang pagsasakripisyo ko. Pababagsakin kita, Mirasol. Sinusumpa ko. Babawiin ko ang para sa akin. Sa pag-uwi ni Detty sa kanilang bahay, nagtataka siya kung bakit maraming kapitbahay ang nasa bungad ng kanilang tinutuluyan. Sandali, ano nangyayari dito? Bakit nagkakagulo kayo? Detty, ang nanay mo. Ha? Ano nangyari kay nanay? May nakaaway siya sa sugalan. Ayaw niya kasing magbigay ng pera kahit natalo na siya. Umuwi siya rito tapos sinundan siya nung nakaalitan niya. Oh, tapos? Detty, patay na nanay mo. Pinagsasaksak siya nung nakaalitan niya. Ano? Dali-daling hinawi ni Detty ang mga taong nakikiusyoso at bumungad sa kanya ang kalunos-lunos na anyo ni Nanay Milagring na nakahandusay malapit sa pintuan ng kanilang bahay. Nay! Sino may gawa nito? Walang makapagsabi sa kanya kung sino ang pumatay sa kanyang ina. Hindi taga roon ang sumaksak at walang nakakakilala. Sa tulong ng mga kapitbahay at ng mga kasamahan ni Detty na naglilingkod sa simbahan, na ipalibing niya ng maayos ang kanyang ina. Isang araw, nagpunta siya sa harap ng altar ng simbahan.
Umiiyak siya na punong-puno ng puot, titig na titig sa mga rebultong naroon, at galit na galit niyang pinagtuturuyon. Sunod-sunod na ang kamalasan ko. Ano bang kasalanan ko sa inyo, ha? Pinaglingkuran ko naman kayo, ha? Hindi pa ba sapat na binawi niyo na ang tao na kapagbibigay saya sa akin? Sinali niyo pa nanay ko. Hinayaan niyong patayin siya sa pinakamasakit na paraan. Ilang dasal at luhod na ang ginawa ko para protektahan niyo ang nanay ko. Patawarin sana siya sa kasalanan niya, pero binaliwala niyo lamang yon. Pinagsisisihan kong naging katikista ako ng simbahan. Hindi kayo karapat-dapat sa paglilingkod ko. Matapos niyang sabihin yon sa loob ng simbahan, umalis si Detty at hindi na nagpakita pa. Tumigil na rin siya sa pagtuturo sa mga bata sa Santa Ana. Minsan, narinig niya buhat sa mga kapitbahay na may feeding program ang mag-asawang Reyes sa kanilang parokya. Pasasalamat umano yun ng mag-asawa dahil sa pagdadalang tao ni Mirasol. Nang marinig niya yon, muling nabuhay ang galit sa kanyang dibdib. Hindi ko hayaang maging masaya kayo habang ako lugmok na lugmok sa miserable kong mundo. Gagawa ko ng paraan para mapabagsak kayo. Lalong-lalo ka na, Mirasol. Hanggang sa pagtulog, dala-dala ni Detty ang puot para sa mag-asawa. Hanggang sa napanaginipan niya na ang kanyang ina. Nakatunghay ito sa kanya. Nang tumingin siya sa matanda, may iniabot itong libreto. Kinuha niya yon at binuklat, pero biglang nawala. Hanapin mo ang libretong ito sa mga nakatago kong gamit. Makakatulong ito ng malaki para mapabagsak ang mga taong nagpahirap sa iyo, Detty. Ang tinig ni Nanay Milagring ay tila tumataginting sa pandinig ng kanyang anak. Hanggang sa nagising siya, ay naririnig niya pa rin ang boses noon. Ang panaginip kayang yun ay nagpapahiwatig ng pagtulong ni Nanay sa akin? Nay, sobrang namimiss ko na kayo. Kahit sugarol at lagi kayo nagtatatalak, mahal na mahal ko po kayo, Nay. Tama, maghahalongkat ako sa mga lumang gamit niya. Wala namang mawawala sa akin kung gagawin kong sinabi ni Nanay eh. Binuksan ni Detty ang silid kung saan inilagay niya ang lahat ng gamit ni Nanay Milagring. Ilang buwan na ring nakaimbak ang mga yon, kaya maalikabok na. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga sakong may lamang mga damit, hanggang sa isang bag na kulay itim ang nakuha niya mula sa isang sako. Binuksan niya yon at nakita ang bolang kristal na ginagamit ng matanda sa panghuhula. Inilabas niya yon at muling naghalungkat sa loob, hanggang sa isa-isa niyang nakuha ang mga itim na kandila. Yung iba ay nangangalahati na at yung iba naman ay hindi pa nagagamit. Tinabiyon ni Detty at sa pinakailalim na bag nakuha niya ang kanyang hinahanap. Binuklat-buklat niya yon, binasa ang mga nakasulat. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang nakasulat doon, hanggang sa napadako siya sa huling pahina. Doon ay may nakaipit na tinuping papel. Binasa niya ang nakasulat doon. Likas na mas matalas ang dila kung hindi ka hihinga. Isipay ipanatag at bigkasin ng tama ang mga kataga. Binuklat niya ang nakatuping papel. Nakasulat doon kung paano ang tamang pagbigkas ng mga salita na hindi niya maintindihan. Nang gabing yun, pinag-aralang mabuti ni Detty ang tamang pagbigkas sa mga salita na nasa pahina na kanyang kinagiliwan. Orasyong ilalagay sa pagkain para bigyan ng pasakit ang taong kinaiinisan. Tama, itong pahinang to ang kailangan kong kabisaduhin. Alam ko may kaalaman si Nanay sa pambabarang dahil minsan ko na siyang nakitang ginamit ang mga ito. Ngayon, malalasap niyo ang bagsik ko, Mirasol at Johnny. Humanda kayo. Pagsapit ng linggo, maraming tao ang dumalo sa nasabing programa ng mag-asawa. Maraming pumila para makakuha ng libreng pagkain. Isa na doon si Detty.
Nagsuot siya ng sombrero at malaking salamin para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi siya gaanong nahahalata ng mga kakilala dahil sa haba ng pila. 3 pila ang ginawa para mas mapagaan at mas mapabilis ang pamimigay ng grasya. Nakaupo si Mirasol, samantalang abala naman si Johnny sa pagtulong sa ilang mga tauhan. Miss, tanghali na oh. Mukhang hindi pa kumakain si Mrs. Reyes. Buntis pa naman yan. Mahirap nang malipasan niya ng gutom. Pakiabot mo nga itong dala kong bibingka. Mainit pa yan. Tinala ko talaga yan para sa kanya. Hindi naman nag-atubiling abutin ng babaeng tauhan ng mga Reyes ang isang supot na mayroong lamang 2 malalaking bibingka at ibinigay yon kay Mirasol. Sa pagkakakita sa nasabing bibingka na inabot ng tauhan, biglang natakam ang babae at kaagad na sinimulang kainin ang mga yon hanggang sa kanyang naubos. Napangiti naman si Deti nang makitang kinain ni Mirasol ang kanyang binigay. Magsisimula ng kalbaryo mo, Mirasol. Magiging miserable na ang buhay mo ng 10 beses kesa sa akin. Samantala, isang maulan na hapon habang nagkakape si Mirasol, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Tinawag niya kaagad si Johnny para siya ay alalayan. Dala lang siguro to ng pagod. Maghapon kasi tayong nasa feeding program kahapon, mahal. Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka na lang dito sa bahay eh. Alagaan mo si baby. Medyo maselan pa naman ang pagbubuntis mo. Susundin na kita sa susunod, mahal ko. Alam mo namang nasanay na akong dumalo sa mga ganyang program natin eh. Hayaan mo, hindi ko ipapahamak ang baby natin. Pangako yan. Alam mo, mahal, nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Kahit na malaki ang naging kasalanan ko sa iyo, hindi mo pa rin ako sinukuan. At ngayon, eto na, magiging daddy na ako. Pinagtibay talaga tayo ng Panginoon, mahal ko. Siguro, binigay niya ang pagsubok na yon para subukin kung hanggang saan ba talaga ang kaya ng pagmamahalan natin. At na makita niyang napagtagumpayan natin ang pagsubok na yon, ibinigay niya na ang dati pa nating hinihiling. Promise, mahal. Hindi ko na yun uulitin. Ngayon pa ba na 2 na masasaktan ko? Naniniwala ako na hindi mo na magagawa ang bagay na yon, mahal ko. Alam ko dahil nararamdaman ko. Nang gabing yon, mahimbing na natutulog ang mag-asawa. Paggising ni Mirasol kinabukasan, wala na sa kanyang tabi si Johnny. Hindi niya alam kung bakit binalot siya ng kaba. Kaagad siyang bumangon para hanapin ang kanyang asawa. Akmang magbubukas na siya ng pintuan nang pumasok si Johnny na may bitbit na tray na naglalaman ng mga pagkain. Mahal! Oh, ano nangyari sa iyo, mahal? Bakit parang nakakita ka ng multo? Wala naman. Akala ko kasi umalis ka eh. Wala ka kasi sa tabi ko nung magising ako. Nagluto lang ako ng almusal mo. Gusto ko akong personal na nag-aasikaso sa kakainin mo, mahal. Sinisiguro ko na healthy. Halika na, mag-almusal na tayo. Salamat, mahal. Hindi pa sila natatapos mag-almusal, tumakbo na si Mirasol sa loob ng banyo para ilabas ang kanyang mga kinain. Mahal, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lamang ako. Magpatingin na kaya tayo ulit sa doktor, mahal. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Normal lang tong nararamdaman ko, mahal. Siyempre, buntis ako. Maselan pa. Huwag ka na masyado mag-overthink dyan, okay? Alam mo naman na first time ko, mahal. Kaya hindi ko maiiwasan na mag-alala. Mahal, bakit may pasa ka sa braso? Saan mo nakuha yan? Pasa? Saan? Tiningnan ng ginang ang sinasabi ng kanyang asawa at nagulat din siya sa kanyang nakita. Hindi ko matandaan kung bakit ako nagkapasa, mahal. Masakit ba? Hindi naman. Baka dala lang to ng pagbubuntis ko. Alam mo na may edad na tong asawa mo, saka pa nagkalaman ng sinapupunan. Reaksyon lang siguro to. Baka nga, mahal.
Nang sumunod na araw, nadagdagan na naman ang pasa ni Mirasol, hindi lang isa kundi dalawa, at naging mas marami pa ito sa paglipas ng mga araw hanggang sa nasakop na ang kanyang katawan hanggang leeg. Ipina-check up nila ito sa doktor, subalit walang eksaktong eksplanasyon kung bakit at saan niya yon nakuha. Binigyan lamang sila ng gamot para mawala ang pasa, hanggang sa ang mga pasang yon ay tila ba namamagana. Unti-unting nagbabakbak at nagkasugat ang kanyang balat. Humahap din na yon at kumalat na rin sa buo niyang katawan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman kapag umaatake ang pangangati nito, dahil kapag hinahawakan ay napapakapit siya sa hapdi ng kanyang balat. Ilang ulit na silang nagpakonsulta sa iba't ibang dermatologist, pero ni isa sa mga yon ay hindi nalunasan ang sakit ni Mirasol. Habang lumalaki ang kanyang tiyan, ay halos mawalan na rin siya ng pag-asa na gumaling pa ang kanyang sakit na hindi nila maintindihan. Johnny, pinarurusahan ba ako ng Diyos? Mahal, huwag mong sabihin yan. Mahal tayo ng Panginoon Diyos. Isa na namang pagsubok to. Sigurado ko, manalig lamang tayo sa Kanya. Magiging maayos ang lahat. Kailanman ay hindi ko kinwestiyon ang pagmamahal niya. Pero bakit ngayon? Parang pinapadama niya ang parusa sa akin. Dahil ba sa hindi ako natuloy sa pagmamadre ko noon? Mahal, hindi ka nag-iisa sa laban na to. Nandito ako. Lalaban tayo. Kaya nating ipanalo to. Bakit hindi ko madamang naririto lang siya? Bakit pakiramdam ko pinababayaan niya ako? Marami na tayong naitawid na pagsubok, mahal. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba natin tatalikuran ng Diyos? Mahal, huwag kang sumuko. May sanggol pa sa sinapupunan mo, nangangailangan ng iyong lakas. Hirap na ako sa kalagayan kong to, Johnny. Bawat araw na nagdadaan, pakiramdam ko, unti-unti akong nilalamon. Ilang buwan na akong ganito, hindi nalulunasan. Hindi ko nga alam kung bukas magigising pa ba ako. Huwag ka masyadong mag-alala, mahal ko. Nandito lang ako. Magpakatatag ka para sa baby natin. Gagaling ka rin, sigurado yan. Dahil sa karamdaman ni Mirasol, hindi na siya pumupunta sa simbahan. Bumaba na rin ang kanyang timbang. Maputlang maputla na siya at palagi na lang nakasakay sa degulong niyang silya. Si Johnny na lang ang palaging nagsisimba. Ipinagdarasal niya na gumaling na ang kanyang asawa. Hindi yun nahihiya na lumuhod ng paulit-ulit papunta sa harap ng altar, umiiyak at nagmamakaawa sa Diyos. Hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na sumangguni sa isang albularyo, kaagad niyang inilahad ang ideyang yon sa kanyang asawa. Wala namang mawawala kung susubukan natin, mahal. Malay mo, ang albularyo na palang makakatulong sa atin. Kung saan-saan na tayo lumapit. Ilang doktor, dermatologist na bang binisita natin? Wala pa rin nangyari, hindi ba? Wala na akong pag-asang gumaling pa, Johnny. Hinihintay ko na lang ang pagtigil ng aking hininga. Mahal ko, nakikiusap ako. Para sa baby natin, pumayag ka na. Ilang ulit na nagmakaawa si Johnny bago napasagot ng oo si Mirasol. Nung araw ding yun, walang inaksayang panahon si Johnny. Bumiyahe sila patungo sa isang liblib na baryo kung saan naninirahan ang nasabing albularyo na makakatulong umano sa kanila. Kasabay ba ka mo ng iyong pagbubuntis ang pagkakaroon mo ng sakit sa balat? Opo, pero alam kong hindi na ito normal. Tama ka. Isang mabigat na suliranin ang pinapasan mo ngayon. At sa tingin ko, unti-unti ka nitong tutupukin hanggang sa tapatin niyo na po kami. Matutulungan niyo po bang asawa ko? Gagaling pa po ba siya? Alam niyo, hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo sa asawa mo. Isa itong sumpa na likha ng itim na mahika. Sumpa ng itim na mahika? Kagagawa nito ng isang mambabarang. Mambabarang? Bakit?
Ano ang dahilan niya? Masasagot ko lamang ang mga katanungan mong yan. Oras na makausap ko na ang nasabing mambabarang. Paano po? Hindi nga po natin siya kilala eh. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahalang makipag-ugnayan sa kanya. Ang gagawin niyo lang ay ang manalig. Manalig na matutulungan ko kayo. Nakikiusap po ako. Gawin niyo po ang lahat ng paraan para mawala itong nararamdaman ko. Ako po ay nananalig sa inyo. Samahan mo na rin ang taimtim na pagdarasal sa mahal na Panginoong Diyos. Instrumento niya lamang ako. Siya pa rin ang may hawak ng lahat. Habang nagngingilid ang mga luha, taimtim na nagdarasal si Mirasol. Humingi siya ng kapatawaran sa may kapal para sa lahat ng kanyang pagdududa, pagkukondena at kawalan ng pananampalataya. Pinaupo siya ng albularyo sa isang silya. Nagsindiyo ng apoy sa hinihit-hit niyang tabako at dahan-dahang ibinubuga ang usok noon sa sugat na nasa braso at mga binti ni Mirasol. Alin ba dito ang unang lumitaw sa balat mo? Itong naririto po sa braso ko. Nung una pa salang yan, hanggang sa naging ganyan na. Magiging masakit ito. Kailangan mo lamang tiisin. Muling humithit ang albularyo. Sa pagkakataong yun ay mas malalim na, hanggang sa ibinuga niya ang mga usok sa itinuro ni Mirasol at idiniin ang kanyang dalawang daliri. Samantala, nasa harap ng mga nakasinding kandila si Deti. Muli na naman siyang gagawa ng ritual upang pagtibayin pa ang ibinigay niyang sumpa kay Mirasol nang bigla na lamang siyang namilipit sa sakit. Aray! Aray ko! Sino ka? Bakit mo ito ginagawa sa kanya? Sinong tinutukoy mo? Sino ka ba? Aray ko! Anong ginagawa mo kay Mirasol Reyes? Teka, ano ba? Nasasaktan ako! Sagutin mo ako. Alam kong hindi mo pag-aanong kabisado ang pinasok mo. Talagang masasaktan ka ng husto kapag hindi ka sumagot na maayos. Sino ka? Deti! Ako si Deti! Aray ko! Nang marinig ni Johnny ang sinabi ng nakapikit na si Mirasol, ngunit hindi nito boses ang kanyang narinig, tila huminto ang lahat ng nasa paligid niya. Bakit mo pinapasakitan ng babaeng ito? Kinamumuhian ko siya. Nasusuklam ako sa kanya. Anong kasalanan niya sa'yo? Isang malaking kasalanan ang pagkaita niya ako ng kaligayahan. Naging miserable ang buhay ko dahil sa kanya. Dapat lang na pagdusa siya. Hindi siya dapat maging masaya. Naiinggit ako sa kanya. Naiinggit ako. Kung ganon, pakawalan mo na siya sa sumpa ng barang. Hindi sapat na dahilan ng inggit upang parusahan mo ang babaeng ito. Anong hindi? Sapat na sapat lang. Dahil gagawin kong lahat para magdusa siya. Hindi siya magiging masaya habang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Palalayain mo ba siya o tatapusin ko ang kahibangan mo? Mas lalong idiniin ng albularyo ang mga daliri niya sa sugat ni Mirasol. Tama na! Tama na! Nasasaktan ako! Hanggat hindi mo siya pinapakawalan, maghihirap ka sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung paano. Bago lang ako sa gawain ito. Siraulo ka pala eh. Pinasok mo yan tapos hindi ka pala marunong kung paano hihinto. Kulot-kulot din yung pag-iisip mo, ano? Aray! Aray ko! Ang sakit! Sandali lang! Timpers! Hanapin ko sa aklat kung paano yung gagawin. Bilisan mo! Madali lang maubos ang pasensya ko. Baka hindi na ako makapaghintay matapos na kitang bruha ka. Ito na nga! Huwag mo lang idiin! Nasasaktan ako! Ayan! Tapos na! Naalis ko na ang barang! Sinungaling! Huwag mo ako niloloko. Nararamdaman ko pa rin ang itim na mahika sa loob ng katawan ni Mirasol. Aba, mukhang sinusubukan mo talaga ako, ha? Nagulat pa si Deti nang marinig ang sinabi ng lalaking nakikipag-usap sa kanya. Sadyang makapangyarihan ang matandang yon dahil sa kaagad din nitong nalaman na hindi niya pa nababawi ang barang.
Kahit namimilipit sa sakit ang buong katawan, sinikap niyang buklatin ang itim na libreto. Doon ay hinanap niya ang pahina kung saan nakasulat ang kanyang kinabisa. Dahil sa pag-aaral sa aklat na yon, alam niyang mababawi niya lamang ang sumpa kung babaliktarin niya sa pagsambit ang mga katagang nakasulat doon. Dahil sa tumitinding sakit, tila nahihirapan na siyang huminga. Pinilit niyang mabigkas ang mga kataganang pabaliktad. 7 beses niyang sasambitin ang orasyon ng paulit-ulit. Walang hinga-hinga. Dama ni Deti ang tila pagsikip ng kanyang leeg. Pakiramdam niya ay siya ay sinasakal. Habol hininga, sinikap niyang matapos ang 7 beses na pagbaliktad sa orasyon. Ayan, tapos na. Pagkawalan mo na ako. Naramdaman niya na tila unti-unting lumuluwag ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Lintik ka, Marisol ka. Kahit kailan, tinig ka talaga sa buhay ko. Oras na saktan mong muli ang babaeng ito, hindi na kita kakalagan. Naiintindihan mo? Hindi na nakasagot pa si Deti dahil hindi pa siya nakakabawi ng lakas. Bingi ka ba? Naiintindihan mo ba ako? Oo na, naririnig kita. Hindi na. Kasabay ng pagkawala ng tinig ng albularyo ay ang pagkamatay ng ilaw sa mga kandilang nasa harapan ng dalaga. Anong nangyari? Samantala, nanghihina naman si Mirasol na inaalalayan ng albularyo. Kamusta na pakiramdam mo? Gumaan na ang pakiramdam ko. Hindi na kumakati at humahapdi ang mga sugat ko. Wala na ang barang sa loob ng katawan mo, Mirasol. Ang mga sugat mo na yan ay maghihilom din. Palagi mo lamang lapatan ng langis na ibibigay ko sa iyo mamaya. Habang nasa biyahe pabalik sa kanilang tahanan, ikinwento ni Johnny ang lahat na nangyari habang nawalan ng malay si Mirasol. Diyos ko, si Deti ang bumarang sa akin? Pero bakit? Anong kasalanan ko sa kanya? Malaki ang inggit niya sa iyo, mahal. Ayaw niya maging masaya ka. Lahat ng kabutihan ibinigay ko sa kanya. Tapos ganito ang igaganti niya sa atin. Balak mo ba siyang kumprontahin? Gusto ko siyang makausap, mahal. Puntahan natin siya. Ilang beses na kumatok ang mag-asawa sa pintuan ni Deti. Nang pagbuksan sila ng babae ay nagulat na lamang sila. Anong ginagawa niyo rito? Balak niyo ba akong paghigantihan? Sige lang, tanggap ko na ang lahat. Tanggap ko na kahit kailan hindi ako mananalo sa iyo, Ma'am Mirasol. Saktan niyo ako kung gusto niyo, hindi ako lalaban. Total, sawang-sawa naman na ako sa buhay ko. Mas mabuti nang sumunod na ako kay nanay sa ilalim ng hukay. Patay na ang nanay mo? Sa nalaman, parang may kumurot sa puso ni Mirasol. Alam na alam niya ang pakiramdam ng mawalan ng isang ina. Ilang buwan nang pumanaw si nanay. Hindi ka pa nabubuntis. May pumatay sa kanya. Pinatay siya? Nino? At bakit? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, naiinggit ako sa mga taong mayroon ng mga bagay na wala ako. Naiinggit ako sa iyo, sa yaman mo, sa estado mo sa buhay, at sa lahat-lahat. Yun ang dahilan kung bakit mo ako binarang. Pero, may nagawa ba ako mali sa'yo? Anong kinaiinggitan mo? Oo, wala ka ng bagay na meron ako, pero alam mo bang mas maswerte ka dahil marami ang humahanga at nagmamahal sa'yo? Mahal ka ng Diyos, Deti. Wala nagmamahal sa akin. Hindi ako mahal ng Diyos dahil kung oo, hindi niya ako hayaang magdusa ng ganito. Ilang taon na ako naninilbihan sa simbahang Katoliko pero walang nagbago sa buhay ko. Puro na lamang pasakit. Oh, hindi mo nararamdaman kasi mas pinili mong hindi maramdaman. Bakit hindi mo hayaang buksan ng iyong puso at isipan ang magagandang bagay na nangyari sa iyo? Maraming taong humahanga sa iyo bilang isang mabuting katekista at isa na ako roon. Mrs. Reyes, bakit po?
Bakit sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa inyo, ang bait-bait niyo pa rin sa akin? Napahagulhol na lamang at lumuhod si Deti sa harapan ni Mirasol habang nakahawak sa wheelchair ng ginang. Patawarin niyo po ako. Patawad, Mrs. Reyes. Ang pagpapatawad ay laging nagsisimula sa sarili, Deti. Patawarin mo ang iyong sarili. Pakawalan mo ang lahat ng negatibong nasa loob mo. Pag nagawa mo yon, saka mo lamang mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Pagkasabi noon, hinawakan ni Mirasol ang kamay ng dalaga. Kapag handa ka ng patawarin ang iyong sarili at itaboy ang mga bagay na naglulugmok sa iyo sa miserableng buhay, pumunta ka sa simbahan. Isuko mo ang lahat ng iyong mga hinanakit sa Kanya. Ha? Makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon ng magpakita sa simbahan ni Deti. Namiss ka namin, Deti. Mabuti naman nagbalik ka na. Alam mo bang marami naghahanap sa iyo dito? Lahat sila nalungkot nang malamang hindi ka na nagpapakita. Pati din yung mga batang taga Santa Ana. Lagi ka daw hinahanap. Aba, bagong gupit Bagay sa'yo. Salamat, gringo. Ako rin, namiss ko kayong lahat. Saglit lang ha. Mamaya na tayo magkwentuhan. Pupunta muna ako sa altar. Oo ba? Marami kaming ikukwento sa'yo. Ilang buwan ka ring nawala Habang naglalakad, napangiti na lamang si Deti. May mga tao rin palang nagpapahalaga sa kanya. Sa harap ng altar, muling kinausap ni Deti ang mga rebulto, at sa pagkakataong yun, humingi siya ng tawad sa mga ito, lalong-lalo na sa poon ni Jesus. Matapos ang misa, inanunsyo ng pari ang matagumpay na panganganak ng isa sa kanilang bigating sponsor. Walang iba kundi si Mrs. Reyes. Napangiti at pumalakpak na lamang si Deti. Wala na siyang nararamdamang inggit o galit para sa mag-asawa. Ang namamayani na sa kanya ay ang kasiyahan, dala ng pagsilang ng munting anghel ng mga ito. Salamat po, Panginoon. Ngayon ko lang naramdaman na maging masaya sa tagumpay ng iba. Salamat din kay Mrs. Reyes. Nang dahil sa kanya, naintindihan ko na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tunay na alagad ng Diyos at ng simbahang Katoliko. Nay, kung nasan man kayo ngayon, sana po masaya kayo. Hindi niyo man suportadong tinatahak kong landas. Alam kong maiintindihan niyo po ako. Sa bawat pagsubok na dumarating, ang tanging makakapitan natin ay ang ating pagmamahal sa itaas. Gaano man kabigat ang problema, kumapit lamang tayo sa Kanya. Iyon! Isang makabuluhang kwento na naman mula sa kwentong Enteng. Paano ba yan? Dahil dyan, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Alfredo Siguya. Hi kay Juvelin Camacho, kay Elena Leman, kay Riza Ann Tegihanon. Shoutout po kay Edgardo Fontanilla, kay Sheena Enriquez. Hi kay Roslyn Jimenez. Happy birthday kay Maria Grace Grefalja. Sakto, August 19. Happy birthday po. Kay Roslyn Labajo. Hi kay Finky Rusi 14, kay Ellen Torres, kay Evelyn Reyes, kay Iron Mom. Shoutout po kay Merly Amistad, kay Analie Vallega, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hi kay Newly Dine Alipda, kay Gemma De Ocampo. Shoutout kay Daiben, kay Vilma Bautista, kay Charlene Gumansing, Michelle Esperon. Hello din po kay Gay Somodio, kay Rose Ann Mara. Hi kay Irma Umali, kay Violeta Yero, kay Lydia Lopez, kay Bembem Lamate. Shoutout po kay Isabel Vidal, kay Shara Vasti Castillo, kay Josie Aniban, kay Liz Atinado, kay Janet Ukab. Hello kay Kat Burglar Cutie. Hello rin po kay Sel Marie Tadaan. Hi kay Joy Yatutab. Hi kay Mirna Alfaro, kay Corazon Cacalda, kay Filipina Palsario, kay Jade Guevara.
Hello din po kay Resel Galope, kay Nika Miguel, Chris Alcantara, Esteli Reyes, kay Zenny. Hello po kay Cherry Mukbang ASMR, kay Liza Agodo, kay Noemi Garcia Pabunan. Shoutout po kay Amiyong, kay Jaren Beter, kay Lynette Reparado, kay Desiree De Los Santos. Hello po kay Cecil Sabroso. Hi sa Sisilog, kay Joanna Lea from Chubby, Lomentigar. Hello din po kay Hilario Potra Jasmine, kay Jenna Montejo. Shout out kay Jima Pendon, kay Chat Advincula, Pretty Mix, Dins Rodriguez. Happy birthday to Remy Cernicula noong August 16. Hi po kay Ami Bug. Hi kay Michelle Diaz, I Love Traveled, Ariel Conanan, Angelina Ignacio. Hi kay Carmi Kayabyab, kay Elizabeth Dungka, Lolita Mariano, Kimpoy Feliciano, Manny Maniego, Pureza Tagiwalo. Hi po kay Hani Austria, kay Maria Yokoyama, kay Cliven Dubalan, Rowena Dacles, Lily Mary Grace Molina at Marivic Mendoza. Hi po kay Avic Fernandez. Shout out kay Alma Naong, kay Pamela Allen, Shauma TV, Marian De Jesus, Robert Crimen, Miss Maura, Miss Lani, Virgil Torre, Estela Da Silva. Hi po kay Daina Gonzalez Sevilla. Hello po kay Leonora Consensino, Juan Guapo, Flep Place, Corazon Clemente. Hi kay Dores Estander, kay Dairis Yuki, kay Milrose Galvez. Shout out din po kay Larry Jr. Alarcon. Hello po kay Eugene Pineda, Catalea Soto. Hi kina Sean Sam Sebastian from Chonchamcheb. Hello din po kay Asodisen Cerilla, Ivan Joe Fabriag from Berzay, Cuna. Hello po kay Meng Paraton, Mirna Lampasa, Marie, Michael Del Rosario, Billy Ray, Jenny May, at Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Yang Yang Pasardon, kay Emma Dumato, kay Yumicho Choco, IP Micaela. Hello po kay Febe Ranyada, kay Glef Planel, Jobel Baldonasa, Arnel Claridad. Hi po kay Jenedoc or Jindoc. Hi kay Jessica Rojas, Judith Fajardo, April Joy Principal. Hello po kay Annie Love Tolibas from Batbangon, Leyte. Hello din po kay Endring Montuerto, kay Hannah Maylin Sesgundo, kay Belen Malbas, kay Scarlett Kai Maniego. Hi sa Alter to Fix ng Uptown Mall from Francia Pepito. Hello po kay Lady Dam at Marilyn Dumagsa at sa kanyang mga friendly friends from Lukban, Quezon. Yon! Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng!